Nagising si Rafael na sobrang galit ang kanyang alaga. Kaagad siyang napatingin sa kanyang gitnang bahagi, at nakita niya roon si Cassandra habang nakadapa at may kakaibang ngiti ang nasa labi. Napatingin naman siya sa orasan at nakita niyang 6:00 pa lang pala ng umaga. Hindi niya yun napansin kanina, dahil naokyupahan kaagad ng kanyang isipan ang ginagawa ni Cassandra. Hinila at niyakap niya ito habang at napakunot siya ng noo nang mahaplos ang tiyan nito na bahagyang nakaumbok. Marami siguro siyang nakain kagabi. Sambit niya sa isipan saka nagkibot balikat na lamang. Nagtungo na siya sa shower room upang maglinis ng katawan. Nang matapos ay kumuha rin siya ng basang bimpo upang linisan si Cassandra. He tried his best, para lang hindi ulit mabuhayan ang alaga niya. Binihisan niya rin ito ng malaking t-shirt at boxer upang makaiwas din kaagad sa tukso ng kaseksihan nito. Nang matapos siyang bihisan si Cassandra ay lumabas na siya ng kwarto upang lutuan ito ng soup. Dahil baka mamaya ay sumama na naman ang pakiramdam nito. Hindi pa siya nakakarating sa sala ay rinig na niya ang maingay na boses ni Theodore Bat ng mga bata. At hindi na siya nagtaka pa kung bakit dahil nakikipaglaro pala rito ang mga anak niya. "Daddy, good morning Daddy." Sabay na pagbati ng mga anak niya nang makita siya nito at sabay din itong sumalubong at nagpabuhat sa kanya habang may malaking enti sa labi. "Ang aga mo ring nagising, wala kang hangover?" Nakangisi niyang tanong ng makababa muli ang kambal. "Ang baba lang ng volume of alcohol nang ininom natin kagabi, sa tingin mo ba malalasing ako ng ganun lang?" Pagmamayabang pa nito, "Baka ikaw nalasing." "Ako, hindi ako mahinang nilalang." Rafael Roosevelt. Sabay-sabay silang napatingin sa itaas sa second floor. Sumilip din sa itaas pati ang mga kasambahay na galing sa kusina pati na si Rogelio. "Rafael Roosevelt, I said come here." Sigaw muli ni Cassandra na tila bagalit. "Gago ka bro, anong ginawa mo at parang galit ang asawa mo?" Kinakabahang tanong ni Theodore. "Lagot ka, Daddy." Natatawa namang sambit ng dalawang kambal. Naguguluhan siya. Wala naman siyang ginawang iba bukod sa nag-lovemaking sila. Pero bakit nga ba pagalit ang pagtawag nito sa buong pangalan niya? Nanginginig ang kanyang tuhod na tumayo. "Rafael Roosevelt, kapag wala ka pa rin ito sa loob ng 30 seconds ay lulumpuhin kita." Sigaw muli ni Cassandra. "I'm coming love." Malakas na sigaw din ni Rafael Blang tugon. "What have I done?" Bulong pa nito. Mabilis na napatakbo ay Rafael patungo sa kanilang kwarto. Nagkatinginan naman sila Theodore, ang mga bata, mga kasambahay, at Sir Rogelio sa kasabay-sabay na nagtawanan dahil sa inakto ni Rafael na halatang takot sa asawa. "Why? What the heck?" Nakatitig ngayon si Rafael sa hubad na katawan ni Cassandra. Bakas sa mukha nito ang galit habang may hawak na sinturon sa kanang kamay. Nagkalat din pati ang mga damit at personal niyang kagamitan. "Itapon mo lahat ng damit, shorts, at boxer mo. Ayoko ng amoy ng mga yan. Masakit sa ilong, masangsang." Sigaw nito, at biglang napahawak sa tiyan sa katila ba naduduwal. Mabilis na tumakbo si Cassandra patungo sa comfort room at doon sa muka. Hindi naman nakapag-react kaagad si Rafael dahil naguguluhan siya sa nangyayari. Nang matauhan ay kaagad niyang pinuntahan si Cassandra at nabutan niya pa itong sumusuka. Dinaluhan niya ito. "What happened? May salit ka ba? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalala niyang tanong habang maingat na tinatapik at hinihimas ang likuran nito. Hindi niya alam kung bakit siya nailang sa nakikitang hubot-hubad si Cassandra. Hindi lang talaga siya nasanay na ganito ito, para tuloy ibang tao ang asawa niya ngayon. Ang daming nagbago rito nitong mga nakaraang linggo lamang. "I hate your smell," tugon ni Cassandra. "Ang baho-baho mo, dahil sa pabango mo." Inamoy ni Rafael ang suot niyang sando. "No, I'm not." Napakunot siya ng noo nang maamoy na mabango naman ito. Hindi naman kasi siya nagpapalit ng pabango kaya alam niyang trusted ang luxury brand na ginagamit niya. "Why all of a sudden mabaho na sa pang-amoy ni Cassandra?" "Hindi mo na siguro ako mahal." Humihikbi na ngayon si Cassandra at hindi niya alam kung bakit. "Wala akong naamoy na feminine wash sa katawan mo." Sabay amoy nito sa leeg niya at tumingin ng nakakaawa. "Of course, mahal kita." Tuluyang sumalampak sa sahig si Cassandra saka umiyak ng malakas. Parang hindi alam ni Rafael ang kanyang gagawin.
Nakaawang ang labi niya habang parang batang nagwawala na pinapanood si Cassandra. Hindi naman niya mapigilan ang sarili na hindi tingnan ang dibdib nitong umaalog sa tuwing gumagalaw dahil nakahubad ito. "She's tempting me. Ano bang nangyayari?" tanong niya sa kanyang Cheryl. "Bro, ayos lang ba kayo riyan?" Boses iyon ni Theodore. Naiwan niya nga palang bukas ang pintuan at siguradong abot sa ibaba ang iyak ni Cassandra. "Yes, sa tingin ko naman ay ayos lang kami. Huwag kang lalapit dito sa comfort room. Kindly tell Rogelio na itapon lahat ng gamit ko." Tugon niya. Napatingin si Theodore sa sobrang kalat na kwarto na halos lahat nga ng gamit ni Rafael ay gulo-gulo at nasa sahig ang ilan. Hindi may pinta ang mukha ni Theodore. Hindi niya moari kung may dumaan bang bagyo rito. At isa pa, itatapon lahat. Pinapalayas ba ni Cassandra si Rafael? As in lahat, panigurado pa ni Theodore. Napabuntong hininga si Rafael. "Oo lahat, at sabihin mo ay bilasan nila." "Okay bro." Saka na ito umalis nang hindi alam kung matatawa ba o maaawa sa kaibigan. Bumalik ang atensyon ni Rafael kay Cassandra. "Stop crying na, I will take it off, then let's go shower together." Natahimik naman si Cassandra. "Take it all off now." Utos nito sa kanya. Walang nagawa si Rafael kung hindi haborin ang suot niyang sando. Ngunit nang tingnan niya si Cassandra ay sa boxer niya ito nakatitig. Napalunok siya. "What? Kasama yan Rafael?" Sabay turo nito sa kanyang boxer. "No, love, hindi pwede, galit na to lalo pa tong magagalit kapag hinubad ko ang boxer short ko." Parang bata niyang reklamo. Nang makita niyang parang maiiyak na naman si Cassandra ay kaagad na niya itong hinubad. At tumambad ang galit niyang alaga. Tumayo si Cassandra at hinawakan siya sa kamay saka dinala sa shower room. Hindi niya mapigilan ang katigasan ng kanyang alaga. Kapwa sila walang saplot na mag-asawa at natural lamang ang nararamdaman niya. Sa sobrang sexy at sarap ba naman ng asawa niya. Pinaupo siya nito sa bathtub at kinuha ang bagong bukas na feminine wash at ibinuhos nito sa kanyang buhok at katawan. Napatiimbagang siya, napakalaglit nito sa katawan, at nandidiri siya roon. Ang bango-bango talaga nito di ba, love? Tuwang-tuwa na ngayon si Cassandra habang hinahaplos pa ang kanyang katawan. Tumango na lamang si Rafael habang nakakuyom ang kamo dahil sa sensasyon na nararamdaman. Gusto na lamang niyang humingi ng saklolo dahil ganito na para siyang nato-torture sa init na nararamdaman niya, ngunit nawawala iyon dahil sa nakikita niyang saya ni Cassandra. As long as masaya ang asawa niya ay hindi na siya magrereklamo pa sa gusto nitong mangyari. Naisip niyang baka magkakaroon na naman ito ngayong buwan kaya paiba-iba ng ugali. Ganun daw kasi ang mga babae. Habang may nangyayari sa loob ng shower room, ay nailabas naman kaagad nila Rogelio ang gamit ni Rafael at kasalukuyang nasa garden na ang mga ito. "Kapagod bakit kasi kulang kayo ng katulong na lalaki?" Reklamo ni Theodore kay Rogelio habang hinihingal pa at kapwa sila nakasalampak sa damuhan. "Kaya ko pa naman kasi ang mga gawain ng lalaki rito sa mansion. Tigilan mo ako Rogelio, matanda ka na at hindi ka na dapat pa nagbubuhat ng mabibigat na gamit." Sabay binato niya ito ng sombrero na gamit ni Rafael, na siyang nasalo rin naman ni Rogelio. Ano kayang nangyari at bakit ipinapatapon ng mga ito? Hindi ko rin alam pero kanina umiiyak si Cassandra nang unang punta ko roon. Nag-away yata sila. Hindi naman magagawang awayin ni Sir Rafael si Miss Cassandra. Alam mo kung paano niya kamahal ang kanyang asawa. Oo alam ko pero hindi ko naman talaga natin ang totoong nangyari. Let's all hope na sana ay hindi mapapalayas ang kaibigan ko. Salamat sa pagtulong mo, Sir Theodore. Nakangiting sambit ng matanda. Napakunot ng noo si Theodore. Theodore na nga lang ang itawag mo sa akin, tanda. At saka hindi libre ang ginawa kong pagtulong sa iyo, bilang kapalit ay aayain ko sana si Katrina na makipag-date sa akin. Kung papayag ka, seryosong tugon ni Theodore ngunit may ngiti sa labi. Katigas ng ulo mong bata ka. Tumayo si Rogelio at muling binalingan ng tingin si Theodore. Patunayan mo munang seryoso ka sa kanya nang makuha mo ang tiwala ko, dahil hindi isang pagkain ang pamangkin ko na kapag pinagsawaan ay basta na lamang itatapon. Saka ito naglakad papasok ng mansion at iniwan siya. Napatango si Theodore. Tama ka naman, tanda. Well, kung yan ang hamon mo sa akin ay sisikapin ko, at gagawin ko lahat ng makakaya ko. Pagkausap niya sa sarili.
Bago pa siya tumayo ay tumunog ang kanyang cellphone hudyat na may incoming call. Nang kuhain niya ito sa kanyang bulsa at makita ang nakarehistrong pangalan mula sa screen ay napakunot siya ng noo. Si Harris ang tumatawag gamit ang emergency number na silang tatlong magkakaibigan lamang ang nakakaalam. Kaagad niya itong sinagot. "Hello, what happened?" Iyon kaagad ang tanong niya. "Sabihin mo kay Rafael na maghanda siya. Nalaman kong next week ay uuwi na ng bansa ang daddy niya." Sabay silang lumabas ng kwarto habang may malaking ngiti sa labi ni Cassandra. Si Rafael naman ay hindi may pinta ang itsura at nababahala sa kagustuhang sumama ni Cassandra sa kumpanya. Hindi niya ito mapigilan dahil sa tuwing ipipilit niya na kailangan nitong mag-bed rest ay nagbabago ang emosyon at nagiging bata ang itsura na para bang paiyak ay kinawawa. Kapwa sila nagpaalam sa kambal saka humulik sa mga ito. Nang sulyapan niya si Theodore bago lumabas ng mansion ay sinenyasan siya nito. Napatidyan naman siya kay Cassandra na kasalukuyang naglalakad patungo sa kotseng sasakyan nila. Saglit siyang naglakad patungo kay Theodore. "Why? Is there something wrong?" Kunot noo niyang tanong. "Mukhang may malaking problema ka na naman. Harris said your father will go home within this week or next week." Sambit nito sa mahinang boses. Napangiti siya. "Oh, what's the problem?" Sabay tinapik niya si Theodore. "Hindi ba yun problema? Uuwi si Tito at sigurado akong dito siya sa mansion didiretso dahil hindi naman siya sang-ayon na sa iyo ito ipinamana ng mami mo, kaya para sa kanya ay siya pa rin ang nagmamay-ari nitong mansion." "Not this time, Theo. Sisiguraduhin kong matututo na siyang lamagay sa tamang posisyon niya, sa kung ano lang ang papel niya rito. Yes, he is my dad, but he is never a father to me. Narito ang pamilya ko, at ipapakita ko sa kanya kung paano tumayo bilang isang tunay na ama." Napangiti si Theo. "Elbang iba ka na talaga. Looks like Cassandra builds you to being a stronger one." Napakibit balikat siya. "Ganun yata kapag nasa tamang tao ka na. By the way, thanks for the information. Mas makakapaghanda pa ako at excited na rin akong ipamukas sa kanya kung sino at kung ano ang mayroon ako ngayon." "Walang anuman, bro. Have a safe drive." Then, nag-fist bump silang dalawa. Mabilis siyang sumunod na kaagad kay Cassandra saka sumakay sa kotse. Pero nagulat siya nang makitang nasa driver's seat ito nakaupo. "What are you doing there?" Kunot noo niyang tanong. "Ako ang magdadrive. Bakit wala ka bang tiwala sa akin?" Nakataas ang kaliwang kilay nito. Napakamot siya sa kanyang sentido. "Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na mapagod ka. Kung gusto mo ay magpahatid na lang tayo kay Rogelio." "Huwag na, papagurin mo pa ang tao, kita mong maedad na si Rogelio. At saka hindi naman ito nakakapagod. Sa sobrang tagal kong nagpahinga, gusto ko naman mabuhayan ang dugo ko sa pagkilos ko." Napangisi si Rafael. "Kanina pang madaling araw buhay ang dugo mo, hanggang kaninang umaga, love." Tukoy niya sa kanilang exercise na ginawa. Mabilis na namula ang pisngi ni Cassandra. Alam niya sa kanyang sarili kung ano ang tinutukoy ni Rafael. Sadya talagang hindi niya rin maintindihan ang nangyayari sa kanyang sarili. Para siyang nagiging ibang tao bigla. Nawawala yung matino at inosenteng Cassandra, at napapalitan ng emotional at isip bata niyang katauhan. "I don't know what you're talking about." Nakaiwas na ang kanyang paningin kay Rafael. Lalong lumawak ang ngiti ni Rafael. "Gusto mo ipaalala ko sa'yo?" Napatingin muli si Cassandra kay Rafael. "If you allow me, we can use the BMW 4-seater para may space tayo sa likod." Sabay kindat nito. Napabitaw si Cassandra sa manibela at para bang pinagpapawisan siya ng malamig sa ideyang iyon na sinabi ni Rafael. Pakiramdam niya ay ni-excite siya at naglalaban na naman ang estrogen and testosterone niya. "Puro kakalokan. Halika na nga, bago pa tayo maipit sa init at traffic." Pagdadahilan niya saka lumabas ng kotse. "Oh, wait, where are you going?" Takang tanong ni Rafael na siyang ikinahinto ni Cassandra. "Sa BMW mo. Saan ba nakapark?" Seryosong tugon ni Cassandra at hindi niya ipinapahalata ang pagiging kabado niya. Napapalitak ng tawa si Rafael. Ang akala niya ay tatanggi at pagsasabihan siya ni Cassandra. Hindi niya inakalang papayag ito at tila ito pa ngayon ang nag-insist. Mukhang mapapalaban talaga siya ngayong araw. "Stop laughing.
Gusto ko lang subukang sumakay sa BMW mo, dahil matagal nang huli akong makasakay sa ganon. Natigil si Rafael sa pagtawa. Nakasakay ka na, at sino naman ang kasama mo noon? Intriga niyang tanong. Napatigil siya saka napatingin kay Rafael na ngayon ay seryoso na ang mukha na halatadong nagseselos. Basta nakasakay na ako, tugon na lamang niya dahil ayaw niyang maging issue pa ang nakaraan niyang buhay. Okay, as long as hindi lalaki ang kasama mo noon ay mananahimik ako. You know me, love. Napalunok siya dahil ang totoo ay si Franco ang kasama niya noon. Oo, hindi nga lalaki. Mahina niyang pagkumpirma sa sinabi nito. Sabay silang nagtungo sa BMW saka sumakay. Si Rafael na ang hinayaan niyang mag-drive dahil nakakaramdam siya ng tensyon dahil sa pagsisinungaling niya. Hindi talaga pwedeng malaman ni Rafael dahil sa tingin niya ay hindi ito mananahimik na lang basta, lalo pa at sobrang seloso nito. Nakarating naman kaagad sila sa kumpanya. At nang makapasok siya sa kanyang department ay sinurpresa niya si Jovi at Leslie. Kaagad siya nitong niyakap at talagang gulat na gulat ang mga ito. Ang tagal na rin simula nang magkita sila. Parang iba ang aura mo ngayon, Mams. Puna ni Jovi sa kanyang aura. Well, she's just wearing a color black strappy slit dress. Naalala niya pa kanina habang nasa biyahe sila ay napapansin niyang panay lunok ni Rafael habang nagmamaneho at napapatingin sa kanyang legs. Hinahampas niya ang kamay nito sa tuwing pasimpleng humihimas ito sa legs niya dahil baka ma-accident pa sila ng bigla. Oo nga, girl, you look stunning at ang makeup super bet. Pak na pak ang OOTD, dagdag pa ni Leslie. Napailing na lamang siya, kayo talaga ang dami niyong napapansin. Wala lang to, sadyang kumpleto lang ang tulog ko at nakapag-bed rest ako remember. Nakangiti niyang palusot sa mga ito. Wala pa siyang balak sabihin sa mga ito ang totoo niyang sitwasyon. Ayaw niyang mas mauna pa itong makaalam kaysa kay Rafael. Maybe sa darating na linggo ay pagplanuhan na niyang sabihin. Hindi lang muna sa ngayon dahil baka bumalik na naman siya sa pagiging bed rest niya. Doble ingat na lang din talaga siya para sa baby niya. Nagsimula na ang kanilang trabaho, pero sa bawat pagtipa niya sa kanyang keyboard ay siya ring paghikab niya. Hindi niya mapigilan. Pakiramdam niya ay pagod na kaagad siya samantalang kakasimula pa lang ng trabaho niya. Napapansin naman iyon nila Jovi at Leslie kaya pare-pareho silang panay din ang hikab. Pati sila ay nahahawa na rito. Nagkakatinginan na nga lang ang dalawa dahil tila nasa ibang mundo si Cassandra at Lutang. Hanggang sa hindi na napigilan pa ni Cassandra ang sarili at napayuko na ito sa keyboard at tuluyan ng nakatulog. Gulat na nagkatitigan pa ang dalawa dahil sa nakita. Niyugyug ito ng bahagya ni Jovi pero walang effect. Anong nangyari sa palaban at masipag na si Cassandra pagdating sa trabaho? Kunot noong tanong ni Leslie. Kaloka itong si Mams. Pumasok para matulog at dinamay din tayo sa antok niya. Nakapamiwang naman na sabi ni Jovi sa kamuling humikab. Maaga akong makakapagkape nito dahil dito sa tulog na to. Hayaan na lang natin, mukhang pagod Pagod sa yugyugan. Kapwa na nagtawanan at kinikilig pa ang dalawa. Ay teka, sabihin ko kay sir para naman doon na ito patulugin sa loob sa sofa para makahiga ng maayos. Tama ka Mams, go. Nagtungo na si Jovi sa tapat ng opisina ni Rafael at kinikilig na kumatok ng 3 beses. Come in, boses iyon ni Rafael. Kaya naman pumasok na si Jovi sa loob. Naibaba ni Apollo ang hawak na envelope at tumingin sa kaibigan ni Cassandra. What is it, Jovi? Sir Rafael si Cassandra po kasi nakatulog na sa harap ng PC niya. Mukhang puyat po yata, dahil magmula nang maupo siya sa upuan niya ay panay na ang hikab niya, kaya pati kami antok na rin. Natatawang sambit nito sa dulo. Naisip kong sabihin sa inyo para malaipat siya rito sa sofa upang mas makatulog siya ng maayos. Napatayo kaagad si Rafael. Thank you, Jovi. Pwede bang pakiayos ng sofa? I will get her. Sure, Sir Rafael. Lumabas na si Rafael at tinungo ang pwesto ni Cassandra. Mahimbing na nga ang tulog nito dahil mayat maya ang paghihilik nito. Napangiti siya habang nakatitig sa maamo nitong mukha. Siguro ay napagod ito sa ginawa nila mula pa sa kaninang umaga. Binuhat na niya ito at dinala sa opisina at maingat na inihiga sa sofa. Thanks again, Jovi. Wala yun, Sir Rafael.
Sabay hikab doon nito na kaagad din namang tinakpan ang bibig. Sorry sir, nakakahawa talaga si Cassandra, ang dami naming inaantok na. Napasilip si Rafael sa department na nasa harap lang ng opisina niya. At bakas nga sa kanyang mga empleyado na mga mukhang inaantok na rin. Totoo naman kasing nakakahawa ang pagkaantak. Everyone can take a rest and break for only 2 hours. Sambit ni Rafael na siyang ikinagulat ni Jovie. Pagbibigyan na ito ni Rafael dahil wala rin naman silang urgent project ngayon. OMG, sir. Thank you. Mahina ngunit inikilig na sambit ni Jovie. Ngumiti lamang si Rafael at nang maglakad na si Jovie palabas ng opisina ay may naalala bigla si Rafael. Wait, ilang years na kayong magkakilala ni Cassandra? Interesado niyang tanong na siyang nakapagpatigil kay Jovie sa paglabas. Mag-4 na taon na rin po. Bakit po? May gusto pa po ba kayong malaman? Napatahimik sandali si Rafael bago nagsalita. Kilala mo ba kung sino ang kasama niya sa BMW noon? BMW? Naguguluhang tanong ni Jovie. Yung kotse pala. Si Franco ang huli niyang naikwento sa amin tungkol sa BMW. Siya yung ex-boyfriend po ni Cassandra. At napakagat bigla si Jovie sa ibabang labi dahil sa kadaldalan. Napakuyong ng kamao si Rafael. Alright, iyon lang naman ang itatanong ko. You may leave. Napatango si Jovie saka nagpaalam na lalabas na. Pagkalabas ay kaagad niyang kinultukan ang sarili. Kitang-kita niya kasi kung paano nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Rafael. Mukhang may warla mamaya. Napatitig naman si Rafael sa asawang mahimbing na natutulog. Habang naniningkit ang kanyang mga mata. Ex-boyfriend? Kaya pala hindi mo masabi sa akin kanina. Pagkausap niya kay Cassandra habang tulog ito. Lagot ka sa akin paggising mo. Papalitan natin ang memories mo sa loob ng BMW. Saka siyang umisi at hinalikan sa noo ang asawa.